Kamusta mga kaebanghelyo? Halika, samahan niyo ulit akong makinig ng salita ng Diyos habang nagbibisikleta. Share ko ulit itong verse na ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Ibig sabihin parang ito yung kagustuhan niya, ito yung maganda sa paningin niya. Ito ang verse na ito, share natin sa inyo. Una, Timoteo, Kabanata 2, versikulo 3 hanggang 4. Basahin natin. Mabuti ito at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais na niya maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Alam natin lahat na ang katotohanan si Papa Jesus. So gusto niya tayo lahat maligtas through kay Papa Jesus. Maraming salamat po. Halina, samahan niyo ako na makinig. Magsimula tayo sa natapos tayo sa Kabanata 15 ay Kabanata 14. Ngayon Kabanata 7 naman. Sorry, 15 pala. Henesis Kabanatang 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer." At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong to ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo." At sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo, upang ibigay sa iyo ang lupain ito na mamanahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mandadagit ang mga bangkay, at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakan niya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at maglilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisibalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreyo." At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim na narito, ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito. Mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, ang mga Sineo at ang mga Sineseo at ang mga Sedmoneo,
at ang mga Hiteo, at ang mga Pereseo, at ang mga Refaim, at ang mga Amoreo, at ang mga Kananeo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuseo. Henesis Kabanatang 16. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhi ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan. At ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar at naglihi. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan." At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarai, "Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin." At dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, "Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon?" At kanyang sinabi, "Ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Pararamihin kong mainam ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa karamihan." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki. At ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, namasdan ko rin ba rito ang likuran yaong nakakakita sa akin? Kaya't nginalanan ang balong yaong balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Beret. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram, at ang itinawag ni Abram na pangalan ng kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abram. Henesis Kabanatang 17. At nang si Abram ay may 79 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam." At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, "Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram,
kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng inyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng inyong binhi pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham, at nagtawa, at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimariwari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasak. 12 prinsipe ang kanya magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na inaanak sa iyo ni Sara, sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasambahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya. Henesis, Kabanatang 18. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre,
habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamanhid ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso. At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod. At nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal na mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa pakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin. At siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila. At siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya, narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah ay matatanda na at lipas na sa panahon. At tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Na magkagayoy nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. At nangagtindig doon ng mga lalaki at nagsitingin sa dakong Sodoma. At sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Langang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay. At pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya. Na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalupa, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin. At kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma. Datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba
at patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abulamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil